Sino ka bang talaga? Isang pintor na makata. Ano bang layunin mo kung hindi lang magpinta? Isang taong puro putik ang paa, isang taong madaming problema at walang pera. Ano ba talagang layunin mo? Bakit hindi ka umayos? Bakit puro ka teka, puro ka bahala na? Bakit ang iyong suot na damit ay tila nung isang araw pa? Bakit ka madaming tanong at mga sagot? Bakit mistulang kang artista, ngunit mukha ka pa ding sampid at pulubi? Bakit ang itsura mo'y tila tiga-kalye at walang pinag-aralan? Bakit ang dami ng hikaw mo, tattoo at balbas? Hindi na kita makilala. Tangina ka, umaasang maaambunan ka ng bulong ng lakit, mga sagot sa iyong pagdurusa. Bakit gusto mong iba ka kaysa sa madala? Puno ang iyong lugar ng basura, upos at tae, puro tae sa kapaligiran mong pinapabayaan mo lang dumami. Tae, 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 tae. Bakit ganyan ka umasta, parang walang pakialam sa paningin ng iba? Madaming bisyo, inom ng alak, babae at sugal. Bakit ang sama ng tingin sa'yo ng mga tao at mga bata? Tila sila'y lahat takot sa iyong pagmulat mata. Ang haba ng buhok mo, wala ka na sa lugar. Pilit, ipinipilit ang iyong mga tanawin sa isip. Pilit pinapalitan ng bago at gumagawa ng panibagong pakinabang sa luma. Sino ka bang talaga? Ikaw mo'y pintor ka. Kung iyak isang artista ay bakit wala kang arte sa katawan? Bakit ka walang ligo? Bakit ka walang tulog? Bakit wala kang pakialam sa iba? Ang sagot ko, dahil ang pintor wala ang arte sa katawan. Ang pintor, ang arte ay nasa gawa, nasa katsa at kanyang mga pintura. Sunog ang kilay at ang mga daliri, kakapinta. Kulang ang tulog, kakapuyat, kapos ang pera at tila meron lang barya-barya. Ang arte ay nasa gawa, wala sa mukha. Inilalabas ng buong tapang ang totoong mukha sa'y pinipinta. Ipinaglalaban ang alam sa mga kulay na hindi namamatay. Kumakain ng oras, pagkatao at kapangyarihan upang maipakita kung sino talaga siya. Mabaho, madungis, puno ng putik at basura. Amoy usok, alikabok at mga obra ang kwarto niya. Nahihirapan na kung kausapin ka. Ang hirap mong imolde sa taong nakagisnan ng lahat. Wala ka sa lipunan, ika'y kinakalimutan, dinaraya. Hindi ba importante
sa'yo na may pintura ka sa pantalon, damit at kamay. Hindi alam ng lahat na wala kang pakialam, at hindi mo rin tungkulin na i-explika kung bakit ka ganyan. Yan kadahil pinili mo ito ganyan, kadahil iba ka mag-isip. Nakikita mo ang hindi nakikita ng lahat. Mahalaga sa'yo ang mga munting butil at patak ng ulan. Umaasa kang kahit kaunti ay makakaintindi sa'yo, ngunit wala. Huwag kang umaasa, mamang pintor, walang makakakuha ng sinasabi mo. Pero ayos lang ang lahat, ikaw pa rin ang Diyos sa iyong mundo. Ikaw pa rin ang masusunod sa mundo mong ipinipinta. Doon nila dapat tignan ang arte at ang iyong pagtitiis ng lahat ng hindi nila magawa. Dahil ikaw, mamang pintor, ay hindi maaring gawin. Hindi basta-basta pwedeng pag-aralan ang iyong agod sa pagpinta. Iyon ay dinaraan sa gutom, hirap, pagod, pawis at dugo. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Isprakatum, yun ang itawag mo sa mga taong hindi iniisip kang isipin, sa mga taong walang pangintindi sa pagintindi, sa mga taong puno ng tanong at hindi nababawasan ang uhaw sa pagtatanong, sa mga taong kulang at sa mga taong sobra. Ikaw lang, mamang pintor, ang may kaya niyan. Ang arte mo ay wala sa linis ng kutsra at tinidor mong gagamitin. Wala sa puro ng tubig na iyong inumin. Wala sa ligtas na susawan ng isaw na iyong kakainin. Wala sa buhok mong walang gupit at suklay. Wala sa kamay mong walang hugas. Wala sa paa mong puno ng bato at kalyo. Wala sa barya mo sa bulsa. Wala sa galing mong mag-Ingles. Wala sa mga kakilala mong mayayaman at sagana na. Wala sa mga hawak mong kotse at lupa. Wala sa mga taong walang alam na sa'yo lang iyon ang arte mo ay nasa ipinipinta mo. Ang ubog ng tao kung hindi ay nasa kamay mo't mga daliri. Nasa iyong isip lamang, nasa iyong isip lamang. Dahil ito naman talaga ang dapat bigyan